Hello guys, ipapakita ko sa inyo ang update sa aking pink atis na tanim. Late video na pala ito, noong February 23, 2026. Ngayon ko lang na-edit, pero panoorin ninyo ng buo itong video para sa pangalawa at pangatlo na updates. Ang mga pink atis ko ay nakatanim talaga doon sa aming likod, malapit sa sapa. Kaya lang, yung isang puno na nagbunga, hindi yung natuloy sa paglaki kasi nalanta ang puno. Kaya karamihan sa mga puno namin doon ay mga rambutan, kakao, niyog at iba pa. Siguro sensitive ang puno ng atis sa matubig na lugar. Kaya nilipat ko na lang itong puno dito sa likod ng aming bahay. So kita ninyo guys na may mga bulaklak na din ito. Ayan, so may kalakihan na pala itong tanim ko na atis. So ito naman yung pangalawang puno na nalipat ko. Hindi ako sure kung mabubuhay ito. Pagkatapos ng 2 araw ay bumuka na ang bulaklak nitong aking pink atis. Tapos nalaglag ang kanyang petals at naiwan ang maliit na bunga. Narito naman ang update ngayong March 3, 2026. Nagalaw ko yung bunga at nalaglag. Dito yun banda guys, ang nabuong bunga sana. Ang naiwan na lang ay itong sumunod na 2 bulaklak dito sa isang sanga. Tapos patuloy pa din sa paglaki ang mga usbong na may kasamang mga bulaklak din. Waiting na lang ako na baka meron na talagang lalaki na bunga at mahinog para matikman ko na itong pink atis. Mas safe na din itong puno kasi hindi nabahain dito sa pinagtamnan ko. Medyo kalapit lang ito sa puno ng aming langka. Ayan, so update ko na lang kayo guys kapag meron na talagang lumaking bunga. Maraming salamat pala sa lahat ng mga nanood at nag-support sa akin. Ngayong araw ay nakapitas ako ng buko sa aming likod. Ito yung pwede nang kainin o gawing pang salad. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako mamitas ng buko na hindi na inaakyat. Medyo kulang pa ng days ito para talagang sakto. Pero pwede na din ito sa akin. Merong iba na gusto pa ang malambot na laman ng buko tulad nito. Ito pala yung mga bunga na malalaki.
Mga ganitong texture, masarap na din at creamy. So ito guys, kain tayo ng buko. Yan, so bagong pitas lang to. Yan, so napaka-creamy at matamis. So ito pala yung malalaki namin na buko. So ito na guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko pinipitas ang mga bunga ng aming niyog gamit lang ang kawayan. Kailangan lagyan ito ng makapal na alambre sa dulo. Sa kabilugin ito, tinalian ko ng mga goma para matibay at hindi malalaglag ang alambre. Ishoot lang ang bunga sa kahilahin, pero dapat lumayo ka muna bago mo hilahin ang bunga. Kung gusto mo naman ng malinis at magaan na buko, ay balatan mo lang. Tinanggal ko muna ang sa itaas at ibaba na parte ng balat ng buko bago ko nilagyan ng linya sa katawan nito. Saka aalisin itong mga bunot. Ito ang buko na saktong-sakto na talaga ang maturity. Ito na guys ang nabalatan kong buko. Tinanggal ko lang itong sa ibabaw na parte para mainom ko ang sabaw nitong buko. Maganda din talaga kapag may tanim tayong niyog kasi marami ang pwedeng pakinabangan natin dito. Mula sa mga dahon, papuntang katawan nito, fresh pa tayong makakuha ng buko. Kapag meron kayong bakanting lupa, ay tamnan nyo na